Hindi ko malilimutan ang pagbagsak ng mga papel sa aking mukha, hindi ang malakas na sigaw ni Kong. Leo Valdez, na umalingaw-ngaw sa buong mansyon ng Valdez sa Forbes Park, habang tinatawag niya akong walang kwenta at inakusahan ng pangungurakot sa kanyang yaman. Para bang ang lahat ng sakripisyo ko sa aming marriage, ang bawat puyat ko para sa kanyang kampanya, at ang bawat tagumpay niya bilang kongresista ay wala lang. Nakatayo ako sa tabi ng malaking pinto ng dining room. Hawak pa rin ang aking branded na handbag. Ramdam na ramdam ang paglamig ng hangin, habang itinuturo niya ang pinto at inuutusan akong lumayas. Ni hindi man lang tinitingnan ng mga luha, na pilit kong pinipigilan. Wala akong sinabi, wala akong ipinakiusap, wala akong hiniling na paliwanag. Nakinig lang ako habang tinatawag niya akong probinsyana. Simpleng manggagaling sa kahirapan. At isang pabigat na nakasira sa pangalan ng pamilya Valdez. Para bang ang mga salitang iyon, ang maglalarawan sa akin, na natili akong kalmado, nilunok ang sakit, at nanahimik. Sa sandaling iyon, alam kong tuluyan nang nasira ang lahat sa pagitan namin. Akala niya, wala siyang iniiwan sa akin, na magiging miserable ako. Pero pagkalipas ng 3 araw, nang matuklasan niya kung sino talaga ako, at kung gaano kalalim ang roots ng aking pamilya sa lupa, siya ang nakita kong nagmamakaawa. Hindi sa aking pintuan, kundi sa harap ng media. Nagmamakaawa para sa aking pabor. Kapag naiisip ko kung paano nagsimula ang lahat, napagtanto ko na hindi lang ito isang araw o isang insulto. Ito ay koleksyon ng maliliit na sandali na hinayaan ko na lang dahil akala ko iyon ang paraan para mapanatili ang isang matatag na relasyon sa isang politiko. Nakilala ko si Leo sa isang outreach program sa San Vicente, Palawan. Ilang taon na ang nakakaraan. Akala niya, isa lang akong simpleng volunteer, si Maya Flores, na may puso para sa komunidad. At totoo naman iyon. Gusto niya ang aking pagiging simple, ang aking ganda na hindi kailangan ng makeup, at ang aking pagiging praktikal sa buhay. Pero sa paglipas ng panahon, ang paghanga niya ay naging paghamak, nagsimula siyang ikahiya ako. Para bang ang pagiging kalmado ko sa pera, at ang aking pagiging tahimik sa aming Forbes Park Mansion, ay tanda ng kahirapan, at kawalan ng ambisyon. May sarili na akong mga negosyo, at pamumuhunan, bago pa man kami nagpakasal. Lumaki ako sa isang pamilyang itinuro sa akin, na ang tunay na yaman, ay hindi ipinagyayabang. Ipinapakita ito sa gawa. Kaya hindi ko kailanman ibinalita ang aking mga ari-arian. Inakala niya na ang pagiging tahimik ko ay kakulangan ng kaalaman o ng kapangyarihan. Paulit-ulit niya itong sinasabi, nakabalat kayo bilang pag-aalala o advice. Pero ang totoo, puro pangungutya. Naaalala ko na noong una. Iniisip ko na stressed lang siya sa politika. O kailangan lang niya maramdaman na mas mataas siya sa akin. Pero unti-unti, mas nagiging malinaw ang kanyang pagtingin sa akin, isang decoration piece lang. Laging niya akong kinukwestiyon. Bakit hindi ka bumibili ng bagong damit, Maya? Bakit laging cash ang bayad mo sa iyong personal expenses at hindi ka gumagamit ng credit card? Para bang ang halaga ng isang tao ay masusukat sa mamahaling gamit? Ang nakakagulat, hindi niya ako kailanman hiniling na mag-ambag ng pera sa bahay. Marahil, kumbinsido siya na wala akong maiiambag. At hindi ko rin siya kinorekta, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi ko akalain na ang maling persepsyon na iyon ang tuluyang sisira sa aming relasyon at magbubunyag sa aking tunay na pagkatao. Ang unang malinaw na senyales ng pagguho ay lumitaw nang magsimula kaming magtalo sa mga walang kabuluhang bagay, kung paano ko itupi ang mga tuwalya. Ang oras na ginugugol ko sa pag-uwi mula sa aming resort sa Palawan. Ang paraan ng pag-organisa ko ng amang pantry sa Forbes Park. O ang simpleng katotohanan na mas gusto kong magluto ng Pinoy dishes kaysa umorder ng gourmet food. Para sa kanya, ako ay isang probinsyanang kontento. Isang babaeng walang kakayahang sumabay sa kanyang antas. Samantalang ang totoo, gusto ko lang ng isang tahimik, maayos, at walang aksayang buhay. Sa paglipas ng mga buwan, tumigil siya sa pagtatanong kung kumusta ako.
tumigil sa pakikinig sa aking mga opinyon. At nagsimulang tingnan ako bilang isang tahimik na abala na sumisira sa kanyang perfect image. Kahit napansin ko, pinili kong itago ang aking mga pagdududa at sakit sa aking sarili. Hindi ako ang tipo ng tao na umiiyak sa harap ng publiko. May panahon pa nga na naisip kong magiging maayos ang lahat, na marahil ay stressed lang siya sa kanyang posisyon at malapit na niyang maalala kung sino kami bago siya naging isang sikat na politiko. Pero sa bawat araw, umuuwi siya na may higit na paghamak sa kanyang mga mata at mas maraming masasakit na komento na kunwari biro lang. Ganoon kami umabot sa araw na inihagis niya sa akin ang mga papeles ng diborsyo. Para bang ang pagtanggal ng isang babaeng wala namang ambag sa kanyang buhay ay kasing dali ng pagpirma sa isang papel. Pero ang hindi niya alam, habang tinatawag niya akong mahirap at walang-wala, ako, si Maya Flores, ay may sariling mga hasyenda na hindi niya kailanman nakita. Hindi niya alam na ang yaman ko ay hindi nakukuha sa politika, kundi sa dugo at pawis ng aking pamilya sa henerasyon. Ang pinakamalaking pagpapahiya ay nangyari sa isang political gathering sa Manila Peninsula Hotel. Sumama ako sa kanya, kahit ramdam ko ang matinding kaba, dahil alam kong kailangan niyang ipakita na mayroon siyang disenteng asawa sa harap ng mga influential figures ng bansa. Pagdating namin, agaran kong naramdaman na may mali. Nauna siya sa akin ng ilang hakbang. Para bang gusto niyang ipaalam na hindi kami ganap na magkasama. At nang lumapit ako sa table ng kanyang mga kasamahan sa gobyerno, narinig ko ang boses niya, halos pabulong, pero sapat na malakas para marinig ng lahat. Si Maya. Hindi masyadong updated sa political issues, but she insisted on coming. Si Maya. Hindi masyadong nakasubaybay sa isyung pampolitika, pero gusto niyang sumama. Isang pahayag na nakabalat kayo bilang innocent comment, pero dinisenyo para ilagay ako agad bilang isang minor character. Isang decoration lang. Hindi ako nag-react, umupo lang ako. Ipinatong ang aking mga kamay sa aking hita, at sinubukan kong kontrolin ang pressure sa aking dibdib. Ang usapan ay umiikot sa upcoming elections, mga business deals, at mga foreign investments. At sa gitna ng lahat ng iyon, tinanong ng isang senator kung may trabaho ba ako o kung full-time housewife ako. Bago pa ako makasagot, tumawa si Leo ng bahagya at sinabi, "Nagtatrabaho naman, pero alam niyo na, sa ganoong sahod, halos hindi na nakakakita." Nagtawa na ng buong table. Naramdaman ko ang init na umakyat sa aking mukha. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa isang masakit na halo ng kawalan ng kapangyarihan at matinding pagkadismaya. Pero nanatili akong kalmado, nakatingin sa aking wine glass, humihinga ng dahan-dahan, inuulit sa aking sarili, na hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan na makita akong masira. Ang eksena ay lalong lumala, nang ihain ng dessert. Isang socialite, marahil ay sinusubukang maging mabait. Ang nagtanong kung may pangarap ba ako na nais kong matupad. Sumagot si Leo bago ako. Sinabing, "Si Maya, simple aspirations lang yan." Kaya nga, ako halos may hawak ng lahat ng responsibilidad sa bahay. Ang kanyang mga salita ay bumagsak sa akin na parang bato. Hindi dahil totoo ang mga ito, kundi dahil ang maling bersyon na iyon ay paulit-ulit niyang sinasabi na tila kailangan niya ito para mapanatili ang kanyang ego. Habang nagpapatuloy ang usapan sa table, nakaramdam ako ng matinding kawalan sa loob. Sa unang pagkakataon, sa publiko, at sa harap ng mga estranghero. Nilampasan ni Leo ang linya, na pinatawad ko ng napakaraming beses ng pribado. Hindi lang ito isang panunuya, o isang bastos na komento. Ito ay isang public declaration na wala akong halaga, at iyon ang nagpalala nito. Nakita ko siyang nagsasalita, nagpapakyut, nagmamayabang. Sinusubukang magkasya sa kapaligiran, na hindi naman niya talaga pag-aari, gamit ang aking inaakalang kababaan bilang plataporma para itaas ang kanyang sarili. Nang tumayo kami para umalis, hinawakan niya ang aking braso na para bang walang nangyari at sinabi sa akin na, "Huwag kang masyadong sensitive, Maya. Hindi naman masama ang intensyon ng mga tao." Tinitigan ko lang siya ng tahimik. Sa loob ko, may nagbabago ng hindi na mababawi. Nang gabing iyon, nang walang sigawan o pagtatalo, iyon ang unang pagkakataon na seryoso kong naisip na ang kasal na ito
ay nakasalalay sa isang kasinungalingan na kailangan niya. At hindi na ako handang pasanin. Ang hindi niya alam, ang pagpapahiya na sinubukan niyang gamitin upang paliitin ako ang siya ding magpapakita sa kanya kung gaano siya nagkamali sa akin at kung gaano siya kahina. 3 araw pagkatapos ng gabing iyon, lumabas ang katotohanan nang hindi ko kailangang kumilos. Ang destiny ang nag-ayos ng mga piraso sa paraang tumama ang suntok kung saan ito dapat tumama upang ibunyag ang ayaw makita ng iba. Nang umagang iyon, gumising ako ng mas kalmado kaysa dati. Habang si Leo ay kausap ang kanyang financial advisor sa sala, nagmamadali, nagbibigay ng mga paliwanag na hindi ko ganap na naintindihan. Nalaman ko kalaunan na ito ay tungkol sa isang bank loan application, isang bagay na akala niya ay simple at magiging simula ng kanyang pagbagsak. Ilang minuto pagkaraan, tumunog ang doorbell. Isang messenger ang naghatid ng isang sealed envelope na may logo ng Banco de Oro na para sa akin. Hawak ang mga dokumento mula sa Land Registration Authority, LRA, at iba pang bank statements. Ang messenger na si Mang Tonyo, isang matagal ng empleyado ng aking pamilya, ay bumulong, "Ma'am Maya, narito na po ang final papers para sa Hacienda del Fuego acquisition. Ma'am Maya, narito na po ang huling mga dokumento para sa pagkuha ng Hacienda del Fuego." Narinig ni Leo ang bulong. Kinuha niya ang sobre bago pa man ako, na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. At binuksan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, na para bang ang kanyang binabasa ay walang saysay, na para bang ang mga figures na lumitaw doon ay bahagi ng isang pagkakamali o ng isang uri ng matinding biro. Ang mga dokumento ay detalyado ang lahat. Ang acquisition ng Hacienda del Fuego, isa sa pinakamalaking sugarcane plantations sa Negros Occidental, na matagal nang pinag-aagawan ng ilang powerful families. Bukod doon, naroon din ang consolidated report ng aking iba pang real estate holdings sa Palawan at iba pang prime locations sa Luzon. Kasama ang investment portfolios na umabot sa billions. Nakita niya ang mga movements, ang naipong interes, ang mga natapos na termino, at ang final valuation na inabot niya ng ilang segundo upang maunawaan. Sa isang iglap, nawasak ang buong argumento ng kanyang salaysay. Hindi ako mahirap. Hindi ako umaasa sa kanya. Hindi ako ang babaeng walang kinabukasan. Napaulit-ulit niyang sinasabi, upang palakasin ang kanyang sariling ego. Naramdaman ko ang kurot ng sakit nang makita ang kanyang pagtataka. Pero sa isang banda, naintindihan ko na iyon ang presyo ng pagtitiwala. Sa isang taong hindi kailanman naghangad na makilala ako ng totoo. Nagsimula siyang magtanong ng nagmamadali. Paano mo nakuha yan? Kailan mo pa nakuha ang lahat ng yan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang kanyang tono ay hindi kuryusidad. Ang takot ng isang politiko na biglang naiintindihan na nawala ang kontrol na inakala niyang mayroon siya sa kanyang asawa at sa kanyang public image. Humingi siya ng paliwanag na para bang may utang ako sa kanya. Na para bang ang aking katatagan sa pananalapi ay isang gawa ng pagtataksil. Tiningnan ko lang siya ng may kalmado. Sinasabing, "Leo, hindi ko kailanman ipinagyabang ang aking yaman dahil hindi iyon ang aking estilo. At hindi ko kailanman naisip na kailangan mong maramdaman na mas mababa ako para lang makaramdam ka ng kapangyarihan at seguridad." Ngunit hindi lang ang mga dokumento na iyon ang nagpabagsak sa kanya. Ang tunay na chaos ay nagsimula nang dumating ang tawag mula sa Philippine National Bank, PNB. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa PNB. Si Miss Santos, ang branch manager, ay humihingi ng kumpirmasyon tungkol sa isang loan application na sinubukan ni Leo na iproseso gamit ang collateral mula sa Valdez Flores Estate. Ang problema, ang estate na iyon ay ganap na nakapangalan sa akin at hindi sa kanya. At hindi siya ang sole proprietor. Tulad ng ipinipilit niya, tila, sinubukan ni Leo na mag-apply
para sa isang malaking loan upang pondohan ang kanyang susunod na campaign at upang bayaran ang mga campaign debts na lihim niyang kinontrata. Gamit ang mga ari-arian na inakala niyang bahagi ng aming shared marital assets. Hindi niya alam na ang majority ng mga ari-arian na iyon ay ganap na nakapangalan sa akin bago pa man kami nagpakasal. At ang iba naman ay nakuha ko sa sarili kong pagsisikap. Agaran kong kinumpirma kay Miss Santos na hindi ko pinahihintulutan ang loan application na iyon. Pagkatapos kong tapusin ang tawag, nagsimulang magpanik si Leo. Sumisigaw siya na, "Misunderstanding lang yan, Maya. Sinubukan ko lang pabilisin ang process. Kailangan mo akong tulungan para hindi ako mapahiya sa bangko." Nang makita niya na hindi ako nag-react gaya ng inaasahan niya, tuluyan siyang gumuho. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Naglakad ng pabalik-balik at nagbulong-bulong. "Hindi ko alam. Hindi ko naisip na mayroon kang ganoong yaman. Kung alam ko lang, sana ay iba ang ginawa ko. Sana hindi ko sinabi ang lahat ng mga sinabi ko." Ang kanyang pagsisisi ay hindi tunog pag-ibig. Ito ay tunog takot-takot na mawala ang inakala niyang tiyak na sa kanya. Takot na masira ang kanyang karera sa politika. Kagabi, dumating ang kanyang ina, si Mrs. Elena Valdez. At ang kanyang kapatid na babae, si Attorney Vanessa Valdez. Na tila misteryosong nalaman ang nangyari, marahil ay sa pamamagitan ng tsismis sa high society. Sila ay nagmamadali na may dalang mga pahayagan at mga dokumento. "Maya, ano ba tong naririnig ko? Totoo bang may hasyenda ka? Bakit mo itinago ang lahat ng yan sa amin?" Galit na tanong ni Mrs. Valdez. Tiningnan niya ako ng may halo ng kawalang paniniwala at pagkabahala na para bang ang aking katahimikan ay isang personal na pagkakasala sa buong pamilya Valdez. Sinubukan akong interogahin ni Vanessa, sisihin, at ipahiwatig pa nga na dapat kong isama sila sa aking future family financial stability. Na para bang ang aking yaman ay isang balon na may karapatan silang kunin. Hindi ko kailangang magsalita. Sapat na ang ipinakita ko ang mga dokumento. Ang parehong mga dokumento na binuksan ni Leo nang walang pahintulot. Ang mga Valdez ay nalilito at takot. Ang dating aroganting si Mrs. Valdez ay namutla. At ang laging handang makipagtalo na si Vanessa ay natigilan. Si Leo ay hindi mapigilan sa pagtingin sa akin. At sa sandaling iyon, ang buong balanse ay binaliktad ng walang kahirap-hirap. Agad na nagbago ang kapaligiran. Hindi na ako ang probinsya ng walang kinabukasan. Hindi na ako ang walang ambag. Hindi na ako ang hindi umaangkop sa antas ng pamilya Valdez. Bigla. Lahat sila ay gustong malaman. Gustong umunawa. Gustong ayusin ang paraan ng pagtrato nila sa akin. Pero huli na. Napakasakit na nila ako. Nagsimula silang magsisihan sa isa't isa. Ang Valdez Mansion ay napuno ng sigawan, luha, at mga lihim na matagal nang itinago. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan na iyon, ako, si Maya Flores, ay nanatiling kalmado. Pinapanood silang gumuho nang hindi ko kailangang kumilos. Ang kaguluhan ay nagsimula bago pa man sumikat ang araw. Hindi ko alam kung sino ang nagbalita kanino. Pero sa loob ng wala pang isang oras, ay ang buong Valdez clan ay pumapasok at lumalabas sa kanilang Forbes Park Mansion na para bang sa kanila ang bahay. Mayroon silang mga tinig na nagmamadali, mga telepono sa kamay, at isang nerbiyos na napakalinaw na sinuman ay mag-iisip na nalaman nila ang isang trahedya. At oo, para sa kanila. Ito nga, ang trahedya ay hindi ang pagtrato sa akin ng masama, kundi ang pagtuklas na ang kanilang bersyon ko ay biglang gumuho. Nauna si Mrs. Elena Valdez, na may tiyak na hakbang nakilala ko ng mabuti, ang parehong ginagamit niya kapag gusto niyang magpataw ng awtoridad. Hindi man lang niya ako binati, dumiretso siya sa dining room, kinuha ang mga dokumento na iniwan ko sa mesa, at nagsimulang suriin ang mga ito na para bang naghahanap ng pagkakamali na magliligtas sa kanya mula sa kahihiyan. Sumunod si Attorney Vanessa Valdez na malaki ang mga mata. Paulit-ulit na sinasabing hindi ito totoo, na dapat ay mayroong uri ng pagkalito, na sigurado akong nag-exaggerate ako. Si Kong,
Leo Valdez ay nakatayo sa tabi ng pinto. Putlang-putla ang mukha at nanginginig ang mga kamay. Sinusubukang ipaliwanag ang isang bagay na walang nagtanong sa kanya. Bigla, nagsalita ang lahat ng sabay-sabay. Gusto ni Mrs. Valdez na malaman kung bakit hindi ko ibinahagi ang aking mga ari-arian sa pamilya. Sinabi ni Vanessa na unfair na itinago ko ang napakaraming bagay. Sinubukan ni Leo na kumbinsihin sila na ang talagang seryoso ay ang hindi ko pagtitiwala sa kanya. At pinanood ko lang ang palabas na iyon ng may kapanatagan na nakakagulat na nagpapataas ng kanilang desperasyon. Hindi ako nagtaas ng boses. Hindi ako gumawa ng anumang kilos. Nakinig lang ako sa kanila. Habang ang kanilang mundo ay dahan-dahang gumuho. Ang sigawan ay nagsimula nang matuklasan nila na ang Hacienda del Fuego at iba pang ari-arian ay ganap na nakapangalan sa akin nang walang anumang legal na ugnayan kay Leo. Tinanong ni Vanessa kung nangangahulugan ba iyon na sa kaso ng diborsyo ay mawawalan si Leo ng anuman. Nag-react si Mrs. Valdez na para bang nakarinig siya ng paglapastangan. Hinampas niya ang mesa ng bukas ang palad at humiling na gawin ko ang tama dahil ayon sa kanya, binigay ni Leo ang mga taon ng kanyang buhay sa akin. Sa sandaling iyon, si Leo, na hindi makayanan ang akusasyon, ay sumigaw na, "Never akong naglagay ng piso sa kahit anong sa kanya. Ako pa nga ang nagbayad ng maraming bagay sa bahay nang hindi niya nalalaman." Tiningnan siya ni Mrs. Valdez nang may pagkabigla, na para bang ipinahayag niya ang isang hindi mapapatawad na sikreto. Doon nagsimula ang tunay na pagbagsak. Si Vanessa, nasaktan dahil ipinahayag ni Leo ang mga pribadong bagay sa harap ko, ay sumigaw sa kanya. Inakusahan siya na laging nagpapahiya sa kanila, na hindi siya nag-iisip bago magsalita. Sumagot si Leo na pagod na siya sa pagpapanggap ng lahat, na laging pinipilit siyang maging isang taong hindi siya. Sumingit si Mrs. Valdez, sinasabing ikaw, Maya, ang sanhi ng lahat. Mula nang pumasok ka sa buhay namin, nawalan kami ng family harmony, at sumabog si Leo. Sumisigaw na, si Maya ang tanging tao, na hindi kailanman nagpahiya sa akin. Hanggang sa ako mismo ang gumawa. Ang volume ng boses nila ay tumataas, na para bang naglalaban-laban kung sino ang nagsasabi ng totoo. Umiiyak si Vanessa. Nagbulong-bulungan si Mrs. Valdez na hindi siya makapaniwala. Naglalakad si Leo sa sala nang walang patutunguhan. Nagsasalita nang may halo ng pagkakasala at galit. Biglang nagsimula silang magsabihan ng mga sikreto na itinago nila sa loob ng maraming taon. Na nanghiram si Leo ng pera nang hindi ipinapaalam sa kanila, na itinago ni Vanessa ang isang problema sa ekonomiya ng pamilya na minanipula ni Mrs. Valdez ang mga desisyon na nakaapekto sa lahat. Pinapanood ko ang lahat ng iyon, na para bang nakakakita ako ng isang silid na puno ng mga salamin na sabay-sabay na nababasag. Nagkaroon ng isang sandali na naisip ko na mahihimatay si Mrs. Valdez. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa dibdib. Huminga ng may hirap at napaupo sa pinakamalapit na upuan. Habang sinusubukan siyang pakalmahin ni Vanessa. At desperado si Leo na naghahanap ng tubig. Ngunit hindi hinimatay ang dahilan kung bakit siya nanatiling walang kibo, kundi ang kahihiyan, na malaman na ang lahat ng sinabi nila sa akin ay kasinungalingan at nawala sa mga ipinagmalaki nila sa loob ng maraming taon ang may bigat na inakala nila. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Leo na lumapit sa akin na puno ng luha ang mga mata. Sinasabing, kailangan niyang kausapin ako ng mag-isa. Na everything went out of control. Na ayaw niya akong mawala. Nabasag ang kanyang boses nang sinubukan niyang hawakan ang aking kamay. Nang makita si Leo na ganoon, sinaway siya ni Vanessa ng mariin. Inakusahan siya na siya ang sumira sa aming relasyon matagal na bago pa man ako sumagot ng anuman. Ang pagtatalo ay naging napakagulo. Kaya't nagsimula silang magsisihan sa isa't isa. Tungkol sa diborsyo na siya mismo ang nagsimula. Sinabi ni Mrs. Valdez na Maya, "You have to give Leo a chance. Parang awa mo na. Isipin mo ang pangalan ng pamilya Valdez. Para bang mabubura ng pera ang mga insulto." Sinabi ni Vanessa na Leo was impulsive. "Anyone can make a mistake." Si Leo,
desperado, ay sumigaw na, "Hindi ako makikipagdiborsyo! Nagkamali ako dahil sa galit. Hindi ko naisip na mayroon kang ibang buhay." Nakikinig lang ako sa kanila habang ang sala ay napuno ng mga sirang salita, mga lumang reklamo, at mga katotohanan na laging naroon, nakatago sa likod ng kanilang mga maskara ng pagmamataas. Hindi ko kailangan sabihin ang anuman. Bawat isa ay binabagsak ang isa't isa nang walang intervention ko. Bawat parirala ay isang ladrilyo na bumabagsak mula sa gusaling binuo nila sa kasinungalingan na ako ang mahinang bahagi. At sa bagyo ng mga sigawan, luha, kasalanan, at takot na iyon, naunawaan ko na ang gumuho ay hindi lamang ang relasyon, kundi ang buong dinamika ng pamilya na pinanatili sa pagmamataas at ilusyon ng kontrol. Ang pinagdaanan ko ng tahimik sa loob ng maraming taon, ngayon ay inilalantad nila mismo nang hindi ako gumagalaw ng kahit isang daliri. Nang sa wakas ay nawalan sila ng lakas upang magpatuloy sa pagtatalo, ang bahay ay nanatili sa isang katahimikan na napakabigat na halos mahawakan. At sa katahimikan na iyon, nakita ko ng buong linaw na ang darating ay mas matindi pa. Ang direktang komprontasyon sa pagitan lang namin, nang walang sinumang makikialam. At doon magsisimula ang huling pagbagsak, nang sa wakas ay lumabas ang pamilya Valdez ng bahay at sumara ang pinto sa likod nila. Ang katahimikan na nanatili ay napakakapal na tila sinasakop nito ang bawat sulok, na para bang pati ang mga pader ay nagpipigil ng hininga. Nanatili si Leo Valdez sa harap ko na basa pa rin ang mukha, nakayuko ang mga balikat, at ang sirang tingin na hindi ko pa nakita sa kanya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, walang pagmamataas sa kanyang tindig. Walang mga paghingi o tono ng awtoridad. Isang lalaki lang ang nakaharap sa katotohanan, na itinanggi niya sa loob ng maraming taon. Hindi siya agad nagsalita. Naglakad siya ng ilang hakbang, pinunasan ang kanyang noo ng desperado, at sa wakas ay bumuntong hininga ng mahaba, na para bang naghahanap ng lakas upang sabihin ang isang bagay na matagal nang nakabara sa kanyang lalamunan mula nang gumuho ang lahat. Hiniling niya sa akin na umupo, ngunit hindi ako pumayag. Hindi ko kailangan na gawing komportable ang eksena para sa kanya. Naunawaan niya ang mensahe at nanatili sa harap ko. Walang harang, walang handang talumpati, nang walang karakter na dating ipinapakita. Sinabi niya sa akin na I'm sorry, Maya. I never should have humiliated you. My family influenced many of my perceptions. I got carried away by pride. Pinakinggan ko ang bawat salita ng may atensyon. Hindi dahil sa pinaniwalaan ko ang mga ito, kundi dahil sa unang pagkakataon ay nagsasalita siya ng walang sigawan, walang maskara, nang hindi sinusubukang paliitin ako. Gayunpaman, ang kanyang pagsisisi ay may mapait na lasa. Ito ay batay sa takot na mawala ang inakala niyang tiyak na sa kanya, lalo na ang kanyang political career at public image. Hindi sa isang tunay na pagmumuni-muni sa pinsalang kanyang idinulot. Sinubukan niyang lumapit, marahil upang hawakan ang aking mga kamay, marahil upang kumbinsihin ako na maaari siyang magbago. Ngunit umatras ako ng isang hakbang. Ang galaw na iyon ang mas nakasakit sa kanya kaysa sa anumang matinding salita na maaari kong sabihin. At kahit ganoon, nagpa siya akong panatilihin ang distansya na iyon dahil sa unang pagkakataon ay pinipili ko ang aking sarili higit sa lahat. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang diborsyo ay pabigla-bigla. Na I never imagined you would sign it without a fight. I thought you would beg. A person with no resources wouldn't risk being homeless. Ang pahayag na iyon, na sinabi ng may katangahan, ang tuluyang nagbasag ng anumang natitirang ugnayan sa aming kwento. Tinitigan ko siya ng matagal bago magsalita. At nang ginawa ko iyon, naramdaman kong mas matatag ang aking boses kaysa sa inaasahan ko. Sinabi ko sa kanya na Leo, your problem wasn't my wealth, but your desperate need to feel superior to someone else, so you wouldn't have to face your own insecurity. You mistook my silence for submission, when in reality, it was just exhaustion. For years, you built a character of a strong man by minimizing me, and now you don't know how to stand without that dynamic. Tinanggihan niya ang lahat sa simula. Sinasabing mahal niya ako,
na mali ang interpretasyon ko sa kanyang mga intensyon, na gusto lang niya ang pinakamabuti para sa amin. Ngunit nang direkta kong tanungin, kung naramdaman ba niya kailanman na nanganganib siya sa posibilidad na mas marami ako sa kanya. Nanahimik siya. Ang katahimikan na iyon ang sumagot, nang higit pa sa anumang pagtatapat. Si Leo ay ganap na nagkabasag-basag. Napaupo siya sa upuan, tinakpan ang kanyang mukha, at nagsimulang umiyak ng walang kontrol. Sinabi niya sa akin na, "Please, Maya, I don't want to lose you. I can't imagine my life without you. I don't know how to fix the damage, but I'll do whatever it takes." Ang kanyang boses ay nababali sa bawat pagkakataon, na sinubukan niyang mangako ng isang bagay, na para bang alam niya mismo, na wala nang maaaring iligtas. Humingi siya ng isa pang pagkakataon. Hiniling niya sa akin na muling suriin ang lahat ng nangyari. Hiniling niya sa akin na kalimutan ang diborsyo. Hiniling niya sa akin na magsimulang muli. At ako, na may kapanatagan na dumarating lamang kapag huminto na ang pagdurugo ng sugat, ay sinagot siya ng matagal ko nang tinatago. "Leo, you can't start over when respect never existed. You can't rebuild something that was born fractured. You can't save a love built on one person's need to feel bigger than the other." Napuno ng desperasyon ang kanyang mga mata, ngunit hindi ko na kayang panatilihin ang sakit na idinulot niya sa loob ng napakatagal na panahon. Hindi dahil gusto kong maghiganti, kundi dahil sa pakikinig sa kanya ay naunawaan ko na ang aking dignidad ay hindi negotiable. Ang wakas ay napagpasyahan, kahit hindi pa niya ito tinatanggap. At sa katahimikan na iyon, sa distansya na iyon, sa masakit na kapayapaan na iyon, nagsimula ang daan tungo sa tuluyang pagkasira. Ang umaga kinabukasan ay nagising na may kalmado na kabaliktaran ng kaguluhan ng nakaraang araw. Si Leo ay nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko, nakasuporta ang mga siko sa kanyang mga binti, at magkakaugnay ang mga kamay, na para bang naghihintay ng hatol. Nang tumingala siya at nakita ako, sinubukan niyang ngumiti, ngunit ang kilos ay naglaho bago pa man ganap na mabuo. Alam kong magdamag siyang nag-iisip, dahil mayroon siyang pagod na ekspresyon ng isang taong unang humaharap sa tunay na kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Hiniling niya sa akin na mag-usap kami bago ako lumabas para magtrabaho. Sinabi niya na I've reflected a lot, Maya. I understand what I did wrong. I need a chance to prove I can be different. Sinubukan niyang lumapit, ngunit sa pagkakataong ito ay ako ang nanatiling walang kibo nang hindi gumagalaw ng isang hakbang pasulong. Hindi ko na kailangan suriin pa ang anumang argumento o makinig sa mga muling ginawang pangako. Marami na akong nakitang walang kabuluhang pagtatangka upang malaman na ang lahat ng sasabihin niya ay mababahira ng desperasyon. Hindi ng tunay na pag-unawa. Huminga ako ng malalim bago sumagot sa kanya. Dahil gusto kong lumabas ang aking mga salita ng malinis. Nang walang hinanakit, nang walang sigawan, nang walang emosyonal na pasanin, na inaasahan niyang gagamitin laban sa akin. Sinabi ko sa kanya na, "Leo, this relationship died long before you signed those divorce papers. It died with every comment you made to make me feel less, with every gesture of indifference, with every silent humiliation I kept to avoid destroying the peace I was trying to maintain. It died when you chose the image you wanted to project over the respect I deserved." Umiling siya, iginigiit na, "We can rebuild, Maya. People change. A strong couple overcomes obstacles." Ngunit nang tanungin ko siya, "Leo, would you have tried to save this marriage if you hadn't discovered my true wealth?" Nanahimik siya muli, at sa katahimikan na iyon, ay nahayag ang lahat ng kailangan kong malaman. Malinaw na ang kanyang pag-aalala, ay hindi ang mawala ako, kundi ang mawala ang kanyang posisyon, ang kanyang pera, ang kanyang pamilya, at ang kanyang public image, na inakala niyang makukuha niya kung manatili ako sa kanyang tabi. Kinuha ko ang mga papeles ng diborsyo, ang parehong inihagis niya sa aking mukha, ilang araw na ang nakakaraan, at inilagay ang mga ito sa mesa ng dining room. Sinabi ko sa kanya na, "I'm ready to sign them, Leo. I have no intention of prolonging something that is already broken." Ang sumunod ay isang halo ng pagmamakaawa, mga pangako, desperadong mga parirala, na inuulit niya,
na para bang mayroon siyang makapagpapabago sa aking desisyon. Sinabi niya sa akin na, "Please don't leave, Maya. I need you. Without you, I wouldn't know what to do. I made a mistake. Everyone makes mistakes. You are my home." Ngunit ang totoo ay matagal ko nang hindi nararamdaman na nasa bahay ako. Kinokolekta ko ang aking mga gamit nang may kalmado na lalong nagpadismaya sa kanya. Sinundan niya ako sa bawat silid. Sinasabing, "I can't let you live like this. I'm willing to go to therapy. I'll cut off my family. I'll change completely." Nang makita niya na wala sa mga ito ang nakapagpatigil sa akin, nagbago ang kanyang boses. Hindi na ito kasalanan o kalungkutan, kundi takot, isang krudo, halos pambata na takot, na mawala ang emosyonal at pinansyal na katatagan na inakala niyang tiyak na mapapanatili niya kung manatili ako sa kanyang tabi. Nang matapos akong mag-impake, binlock niya ang pinto gamit ang kanyang katawan. Sinasabing, "You can't do this to me, Maya. Think of the years we've shared. Think of what I've done for you." Sa sandaling iyon, tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata at sinagot ko siya ng pinakasimple at pinakamasakit na katotohanan sa lahat. "Leo, you didn't do anything for me because you never wanted to know what I truly needed. You just wanted me to fit into your version of life without ever asking who I was behind your theory of poverty." Ang pahayag na iyon ang nagpahinga sa kanya. Dahan-dahan siyang lumayo sa pinto. Na para bang sinira ng aking mga salita, ang huling tali ng kontrol na sinubukan niyang panatilihin. Lumampas ako sa kanya, nang hindi siya hinawakan, at nang hindi lumingon. Ang aking mga yapak ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng Valdez Mansion nang may katatagan na hindi ko pa kailanman naramdaman, at kahit na masikip ang aking puso. Nang lumabas ako ng pinto, ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi marinig, sinasabi ang aking pangalan, Maya. Maya, na para bang ito ang huling pagkakataon na may karapatan siyang bigkasin ito. Hindi ako sumagot, hindi ko kailangan. Ang desisyon ay nagawa na, at ang pagkasira ay tuluyan na. Habang bumababa ako ng malaking hagdan ng Valdez Mansion, naunawaan ko ang isang bagay na sasamahan ako sa loob ng mahabang panahon. Hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa isang pagbagsak ng pinto. Ang ilan ay nagtatapos sa isang katahimikan na napakalalim na nagiging imposible ng balewalain. At ang katahimikan na iyon, ang iniwan ko sa likuran ko, ang tunay na tanda na sa wakas ay pinipili ko ang aking sarili. Pagkatapos kong umalis sa Forbes Park Mansion, ginawa ng buhay ang laging ginagawa nito, maaga o huli. Inilagay nito ang bawat piraso sa tamang lugar, nang hindi ko kailangang makialam. Hindi ito agad-agad o dramatiko, ngunit hindi maiiwasan. Ang pagbagsak ng bawat isa sa kanila ay dumating sa iba't ibang paraan, eksakto at maging simboliko, na para bang hinihintay ng universo ang sandaling iyon upang kalasin ang lahat ng buhol na matagal nang humihigpit. Nalaman ko ang tungkol kay Kong. Leo Valdez, hindi dahil sa hinanap ko siya, kundi dahil ang mga pangyayari mismo ang nagsimulang magkonekta ng mga punto na hindi niya kailanman naisip na aabutin siya. Nang suriin muli ng PNB ang irregular loan application na ginawa niya gamit ang aking impormasyon, inireport nila ito sa Office of the Ombudsman dahil sa inconsistency at credit risk. Hindi lang ito financial blow, kundi isang direktang suntok sa kanyang political career at reputation. Ang chairman ng kanyang partido, na nalaman ng ilan sa mga irresponsableng desisyon na matagal na niyang iniipon, ay nagpasya na suspendihin siya pansamantala mula sa lahat ng committee positions habang iniimbestigahan ang kanyang profesional na pag-uugali. Hindi lamang sinaktan ng suspension na iyon ang kanyang pagmamataas. Binawasan din ito ang kanyang political power at financial resources ng agaran. Inilagay siya sa posisyon na isinumpa niyang hindi niya kailanman sasakupin. Ang pagiging kailangang mag-adjust ng gastos at mag-lay low. Samantala, sa Valdez Mansion, ang tensyon sa pagitan niya at ng kanyang pamilya ay naging isang mabagal, ngunit patuloy na sunog, si Mrs. Elena Valdez, na hindi matanggap na ang kanyang mga prehuwisyo ang nagtulak sa kanya upang ipahiya ang maling tao, ay nagsimulang sisihin si Leo sa pagpayag na lokohin siya ng panlabas na anyo. Sumigaw si Leo na,
It wasn't an appearance, Mom. Maya was more than you ever wanted to see. It was you who fed that absurd idea that she was worthless. Ang mga pagtatalo sa pagitan nila ay naging madalas na nagsimulang marinig sila ng mga kapitbahay mula sa kalye, isang bagay na mas nakakasakit kay Mrs. Valdez kaysa sa anumang pagkalugi sa ekonomiya, ang public embarrassment. Si Attorney Vanessa Valdez, na laging naniniwala sa sarili na matalino sa pagtukoy ng mga pagkakamali ng iba, ay naharap sa sarili niyang pagkakamali nang magsimulang gumuho ang kanyang law firm. Kailangan niya ng malaking pondo para mapanatili itong umandar. Ngunit nang matuklasan niya na wala na si Leo ng malinis na record para suportahan siya, sumabog siya laban sa kanya. Inakusahan siya ng pagsira sa kanyang buhay. Ang kabalintunaan ay halos poetiko. Sa loob ng maraming taon, ay pinagtawanan nila ako sa pagiging mapagpakumbaba. Ngunit natapos silang nasaktan ng parehong pagmamataas na pinagtanggol nila ng buong lakas. Si Leo, sa kanyang bahagi, sinubukang muling itayo ang kanyang buhay sa abot ng kanyang makakaya. Sabi nila, nagsimula siyang humingi ng tulong sa mga kaibigan na dating ipinagmamalaki niya. Pero ngayon, ay umiiwas ng makialam sa mga problema ng iba. Naging mag-isa siya nang mas mabilis kaysa sa inaakala niya. At kahit hindi niya ako direktang hinanap pagkatapos ng hiwalayan, nakarating sa akin ang balita na nagsasalita siya tungkol sa akin ng may kakaibang tono, halo ng pagsisisi at nostalgia, na para bang bigla niyang natuklasan na ang emosyonal at pinansyal na katatagan na hinahamak niya sa akin ay iyon mismo ang pinakamamahal niya. Ang nakakagulat sa akin ay nalaman ko ang kapalaran ni Mrs. Valdez. Ang kanyang obsesyon na panatilihin ang panlabas, na anyo ang nagtulak sa kanya na igiit ang pagbabayad ng mga gastusin na hindi na niya kayang bayaran, lalo na ang mga social events at charity galas na mahalaga para sa political image ng pamilya. Natapos siyang magkaroon ng utang. At ang kanyang inaakalang kaginhawahan sa ekonomiya ng pamilya, na labis niyang ipinagmamalaki upang paliitin ang sa akin, ay naging isang mirage na naglaho ng walang pagtutol. Isang araw, sinabi nila sa akin, nagkaroon siya ng matinding pagtatalo sa kanyang anak, na nagpa siya si Leo, na lumipat pansamantala upang makahinga. Ang paghihiwalay na iyon ang mas nagpira-piraso sa kanilang dalawa, kaysa sa inamin nila. Hindi ko kailanman ipinagdiwang ang anuman sa mga iyon, dahil ang buhay ng iba ay hindi nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Ngunit hindi ko maikakaila na nakaramdam ako ng malalim na kapanatagan nang makita na ang katotohanan ay umangkin ng kanyang espasyo nang hindi ko kailangang itulak ang anuman. Bumagsak sila dahil sa kanilang ginawa, hindi dahil sa aking ginawa. Bawat kahihinatnan na kanilang kinaharap ay resulta ng kanilang sariling mga gawa, kanilang mga prehuwisyo, ang kanilang kawalan ng kakayahang makakita lampas sa kanilang pagmamataas. Samantala, nagpatuloy ako. Wala akong interes na obserbahan sila o gamitin ang kanilang pagbagsak bilang tropeyo. Ngunit labis kong pinasalamatan sa aking kalooban na dumating ang hustisya na walang labis na drama, walang paghihiganti, at nang hindi kailangang dungisan ang aking mga kamay. Sa huli, ang katotohanan ay laging nakakahanap ng mga daan na hindi kailanman inaasahan. At sa kanilang kaso, dumating ito ng may eksaktong katumpakan upang ang bawat isa ay harapin ang nararapat sa kanila. Ang mga araw pagkatapos ng hiwalayan ay hindi madali, ngunit ito ay napakatapat. Hindi ko na kailangang kumbinsihin ang sino man sa aking halaga. Hindi ko na kailangang ipaliwanag kung paano ako nabuhay. Wala nang mga matang sumusukat kung sapat ba ang aking ginagawa para sa pamantayan ng iba. Ako lang, ang aking mga desisyon, ang aking mga katahimikan, ang aking mga limitasyon, at isang kapayapaan na dahan-dahang lumalaganap na parang isang ilaw na pumapasok sa isang bintana na matagal nang sarado. Ang unang ginawa ko ay ayusin ang aking mga gamit, hindi lang ang mga kinuha ko sa Valdez Mansion, kundi pati na rin ang mga panloob ang mga naipon. Kapag niloloko ng isang tao ang kanyang sarili, sa pagsubok na panatilihin ang isang bagay na matagal nang amoy dulo. Lumipat ako sa isang lugar na nagpapakita kung sino talaga ako, isang beachfront property sa El Nido, Palawan na matagal ng pag-aari ng aming pamilya. Isang bahay na malaki, maliwanag, simple,
ngunit eleganteng. Sa isang lugar kung saan ang ingay ay hindi magpapaalala sa akin ng mga pagtatalo o mga eksena ng kahihiyan, kundi yayayain ako na huminga at mag-isip. Hindi ito ang una kong ari-arian, ngunit ito ang una kong sinadyang pinili bilang aking kanlungan, hindi bilang pamumuhunan. Naglakad ako sa bawat silid ng tahimik, hinahawakan ang mga pader, binubuksan ang mga kurtina, inaayos ang aking mga libro, ang aking mga folder, ang aking mga litrato, at naramdaman ko na, sa wakas ay bumubuo ako ng isang tahanan na hindi nakasalalay sa kalooban ng sinuman. Sa aking pang-araw-araw na gawain, nagkaroon din ng malalalim na pagbabago. Tinigil ko ang paghati ng aking enerhiya sa pagpapatunay ng hindi ko kailangang patunayan at pagtatanggol sa sarili. Mula sa mga pinaghihinalaang akusasyon na hindi ko kailanman kailangang tanggapin, muling bumalik ako ng lubusan sa aking trabaho. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi itinatago, hindi binabawasan, nang hindi itinatago ang aking ginagawa, para hindi na makaramdam ng pagiging mas mababa ang sinuman. Muling nakipagkita ako sa mga business partners ko, mga taong minsan kong kinausap tungkol sa mga proyekto sa hinaharap, at ipinagpatuloy ang mga ideya na ipinagpaliban ko, dahil sinabi ni Leo na hindi pa ito ang tamang oras. Dumating ang sandaling iyon, nang tumigil ako sa paghingi ng pahintulot upang umusad, ang aking mga pamumuhunan, na sa loob ng maraming taon, ay naging aking tahimik na suporta, ay naging ngayon ang aking plataporma ng pagpapalawak, hindi para magyabang, hindi para gumastos ng walang kabuluhan, kundi para mamuhay ng may tunay na kalayaan. Inayos ko ang aking mga account, sinuri ng maingat ang bawat dokumento, nagtatag ng mga bagong layunin na mas may kinalaman sa pagtamasa ng aking buhay kaysa sa pag-ipon dahil sa takot. Nagsimula akong sumuporta sa isang kaibigan na gustong magsimula ng negosyo at hindi makahanap ng suporta. Naramdaman ko ng malalim na kasiyahan nang makita na ang aking mga taon ng trabaho ay maaaring magbukas ng mga pinto para sa isang taong hindi kailanman humusga sa akin dahil sa hindi pagiging angkop sa mga molds ng ibang tao. Nabawi ko rin ang isang bagay na nakalimutan ko nang hindi ko namamalayan ang kakayahang tumawa nang walang takot na gagamitin ng sinuman ang aking tawa laban sa akin. Ang spontaneity ng pag-inom ng kape, mag-isa sa isang beachside cafe, ang katahimikan ng pag-uwi sa aking bahay sa El Nido, at malaman na walang sinuman ang magpapahiya sa aking mga katahimikan. Muli kong nakita ang mga kamag-anak sa Palawan na pinaghiwalayan ko upang maiwasan ang mga conflict. Hindi ko sinabi sa kanila ang lahat ng detalye ng pinagdaanan ko, pero kinausap ko sila tungkol sa nararamdaman ko ngayon. Nagkaroon ng mahabang yakapan, tapat na salita, mga tingin na kumikilala sa akin bilang isang malakas na tao, hindi bilang isang iniligtas. Sa emosyonal na aspeto, ang muling pagsilang ay hindi isang biglaang pagtalon, kundi isang serye ng maliliit at tuloy-tuloy na hakbang. Natuto akong hindi sisihin ang aking sarili sa pagtagal ng pag-alis, dahil naunawaan ko na ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya sa impormasyon at lakas na mayroon tayo sa bawat sandali. Tumigil ako sa pagtatanong kung ano ang mangyayari kung iba ang naging reaksyon niya, at nagsimula akong magtanong kung ano ang gusto ko sa natitirang bahagi ng aking buhay. Hindi kailanman mas maraming pera o mas maraming pagkilala ang sagot. Laging pareho ang sagot. Kapayapaan, respeto, pagkakaugnay. Hindi ko sinubukang punan ang kawalan ng isa pang kapareha dahil natuklasan ko na wala akong kawalan na mapupunan ng iba. Mayroon akong mga espasyo na ako lang ang maaaring tahimik na tirahan. Binigyan ko ang aking sarili ng oras upang matuto ng mga bagong bagay. Muling kinuha ko ang mga hobbies na ipinagpaliban ko. Muling nagsulat, nagbasa, nagluto ng mga Pinoy dishes dahil gusto ko at hindi dahil may umaasa sa isang perpektong ulam sa mesa. Ang bawat kilos na ginagawa ko para sa aking sarili ay isang tahimik na paalala na pinipili ko ang isang kakaibang buhay, isang buhay kung saan ang aking halaga ay hindi nasa permanenteng negosasyon. Nang higit sa isang beses, may nagtanong sa akin kung hindi ba ako nagalit sa pagiging pinagmaliit ng napakatagal, kung hindi ba ako nakaramdam ng pangangailangan na patunayan sa kanya at sa kanyang pamilya ang nawala sa kanila. Sumagot ako ng tapat, wala na ang galit, dahil naintindihan ko
na hindi ko responsibilidad na turuan ang mga ayaw makakita. Ang tanging dapat kong gawin ay hindi na muling ilagay ang aking sarili sa isang lugar kung saan may magdududa sa aking pangunahing dignidad. Iyon ang naging aking red line. Ang aking hangganan. Ang aking panimulang punto para sa lahat ng susunod. Ang aking bagong buhay ay hindi perpekto o parang kwento. Pero ito ay akin. Gumigising ako ng walang gulat. Inaayos ko ang aking mga araw nang hindi kailangang humingi ng pahintulot sa sinuman. Nagpasya ako kung kanino ko ibabahagi ang aking enerhiya at kung sino ang ilalabas ko sa aking kwento. At kahit na hindi nawawala ang nakaraan, tumigil ito sa pagiging isang bukas na sugat upang maging isang pilat na hindi ko ikinakahiya. Ito ay isang paalala na nakaligtas ako sa isang bagay na sa panahong iyon ay tila walang katapusan. Ngayon, kapag isinara ko ang pinto ng aking beachfront property sa El Nido sa pagtatapos ng araw, alam kong hindi ako tumatakas sa anuman, kundi bumabalik sa lugar kung saan ako muling nagkumpuni ng piraso-piraso. At ang pakiramdam na iyon, ang maging payapa sa sarili ko, ay mas mahalaga kaysa sa anumang panlabas na pagkilala, dahil ito ang pinakamalinaw na patunay na muling ipinanganak ako nang hindi kinakailangang sirain ang sinuman. Kailangan ko lang ihinto ang pagsira sa aking sarili sa pagsubok na magkasya kung saan hindi ako kailanman tinanggap. Ang pagtatapos ng aking kwento ay hindi dumating sa isang engrandeng kilos o sa isang huling komprontasyon, kundi sa isang tahimik na usapan na naganap ilang linggo pagkaraan nang nakatira na ako sa aking bagong tahanan sa El Nido at nakahanap ng ibang ritmo, mas malambot at mas akin. Isang umaga, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang taong hindi ko kailanman inakala na kakausapin ako ng ganoong katapat si Mrs. Elena Valdez. Ang kanyang boses ay iba, hindi na gaanong mayabang, hindi na gaanong tiwala. Puno ng bigat na hindi niya sinubukan itago. Hiniling niya sa akin na magkita lang ng ilang minuto at kahit nag-alinlangan ako, pumayag ako dahil naunawaan ko na ang pagkikitang iyon ay hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Nagkita kami sa isang quaint cafe sa Makati, ang uri ng lugar kung saan ang bulungan ng mga usapan ng iba ay nahahalo sa tunog ng mga tasa at sa amoy ng bagong lutong tinapay. Dumating siya ng eksakto sa oras, ngunit wala na siya sa matigas na tindig na ginagamit niya bilang armor. Mukha siyang mas maliit, mas pagod, mas may kamalayan. Umupo siya sa harap ko at sa isang sandali ay hindi niya alam ang sasabihin. Bahagya lang nanginginig ang kanyang mga kamay at iniiwasan ang aking tingin, na para bang nahihirapan siyang panatilihin ang refleksyon ng kanyang sariling mga desisyon. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ginawa niya ito ng walang pag-aalinlangan. Sinabi niya na, "I made a mistake, Maya. I allowed my prejudices to guide the way I treated you. I never took the time to know who you were behind your silence." Inamin niya na masakit para sa kanya na malaman na ang kanyang mga salita ay nag-ambag sa pagsira ng isang bagay na kung inalagaan sana, marahil ay lumago. Sinabi niya na si Leo ay dumadaan sa isang mahirap na panahon, at kahit hindi niya inaasahan na babalik ako sa kanya, gusto niyang humingi ng tawad para sa lahat ng sinabi niya sa akin, at para sa hindi niya sinabi ng dapat niya akong ipinagtanggol. Nakinig ako ng maingat. Hindi dahil sa naghahanap ako ng katarungan o paghihiganti, kundi dahil sa unang pagkakataon, ay may isang tao mula sa pamilyang iyon na nagpakita ng pagiging tao sa akin. Nakaramdam ako ng kakaibang halo ng ginhawa at kalungkutan. Ginhawa dahil sa wakas ay sinabi ng malakas ang matagal ko nang pinapasan at kalungkutan dahil huli na upang ayusin ang anumang bagay. Nang matapos siya, huminga siya ng malalim na para bang ang pagtatapat na iyon ay nagpahirap sa kanya. Pinasalamatan ko siya sa kanyang katapatan. Hindi ito pagpapatawad, ngunit isang mahalagang pagkilala. Sinabi ko sa kanya na nagkamali din ako, pangunahin sa pagiging tahimik ng napakatagal, sa paniniwala na maaari kong panatilihin ang relasyon, sa pamamagitan ng walang hanggang pasensya, sa pagpayag na maging normal ang ilang pagtrato. Ipinaliwanag ko sa kanya na kahit may pagpapatawad, hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik, o muling pagtatayo, o muling pagsisimula. Minsan, ang pagpapatawad ay simpleng pagtigil
sa pagpasa ng galit at pagpapatuloy ng walang anino na kaladkad. Tumango siya nang nagniningning ang mga mata, at sa isang sandali ay nakita ko siya hindi bilang ang babaeng humusga sa akin, kundi bilang isang taong sinusubukan ding palayain ang kanyang sarili mula sa kanyang sariling mga kasalanan. Tinanong niya ako kung naniniwala ba ako na makakabangon ang kanyang anak sa lahat ng ito. Sumagot ako ng tapat. Ang buhay ay laging nagbibigay ng pagkakataon upang lumago, Mrs. Valdez. But no one can change if they cling to the version of themselves that harms others the most. Leo will have to choose between facing himself or continuing to repeat the same behaviors. And that choice is no longer my responsibility. Nang magpaalam kami, naramdaman kong may nagsara sa loob ko ng malumanay, nang walang hinanakit, nang walang ingay, nang walang pangangailangan na magdrama. Hindi ito rekonsilyasyon, hindi rin ito bagong ugnayan. Ito ay simpleng isang pahina na binaligtad ng may kapanahunan. Naglakad ako pabalik sa aking beachfront property sa El Nido, na may pakiramdam na nabitiwan ko ang huling tali na nakakabit sa nakaraan, isang bagay na hindi ko alam na naroon pa. Ilang araw pagkaraan, nakatanggap ako ng text message mula kay Leo. Hindi para hilingin na bumalik ako, kundi para sabihin sa akin na, I understand now, Maya. I understand why you left. Hindi ako sumagot. Hindi dahil sa hinahamak ko ang kanyang mga salita, kundi dahil hindi na sila sa akin. Hindi na sila bahagi ng aking kasalukuyang kwento. Itinago ko ang cellphone, nagtimpla ng kape, at umupo sa harap ng window ng aking bahay sa El Nido. Pinagmamasdan ang pagbagsak ng ilaw ng hapon sa hardin. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ganap ng sarado ang kabanata. Sa mainit na katahimikan na iyon, naunawaan ko na ang pagtatapos ng siklo ay hindi nakasalalay sa kung ano ang ginagawa sa atin, kundi sa kung ano ang pinipili nating gawin sa ating pinagdaanan. Pinili kong huwag manatiling nakulong sa sugat. Pinili kong huwag maging ang bersyon na inimbento nila tungkol sa akin. Pinili kong magbago nang hindi nawawala ang aking kakanyahan. At sa pagpipili ang iyon, ay natagpuan ko ang kalayaan na matagal ko ng karapat-dapat. Kapag lumingon ako at sinuri ang lahat ng pinagdaanan ko, wala akong makitang sopistikadong aralin o komplikadong teorya na nagpapaliwanag sa lahat. Ang nakikita ko ay isang bagay na mas simple at mas malalim. Walang sinuman ang karapat-dapat manatili sa isang lugar kung saan nawawala ang kanilang boses, kung saan binabawasan ang kanilang pagsisikap, o kung saan ang kanilang halaga ay nakasalalay sa pagkilala ng iba. Hindi tungkol sa pagkumbinsi sa iba kung sino ka ang buhay. Ito ay tungkol sa pagkilala mo muna, nang hindi naghihintay ng mga palakpakan o pagpapatunay na kung hindi dumating ng tapat ay walang silbi. Natuto ako na hindi kayang panatilihin ang pag-ibig kung walang respeto. Dahil ang respeto ay hindi isang detalye. Ito ang pundasyon kung saan dapat itayo ang lahat. Kapag nawala ito, wala nang mag-asawa, walang pamilya, walang plano na mananatili. Minsan, ipinagkakamali ng isang tao ang pasensya sa pagmamahal at pagtitiis sa katapatan. Ngunit ang katotohanan ay ang pagtitiis sa mga kahihiyan ay hindi kailanman naging kasing kahulugan ng lakas. Ang tunay na lakas ay ang malaman kung kailan aalis, kailan magtatakda ng limitasyon, kailan sasabihin na sapat na ng hindi sumisigaw o nagbibigay katwiran. Naunawaan ko rin na ang katahimikan ay hindi laging kahinaan. Minsan, ito ang tanging paraan upang protektahan ang iyong kapayapaan kapag wala ng silbi ang mga salita. Ang pananahimik ay hindi nangangahulugang pagtanggap ng pang-aabuso. Nangangahulugan ito ng pagpili kung saan karapat-dapat gastusin ang enerhiya at kung saan hindi. Ngunit ang katahimikan na iyon ay gagaling lamang kung gagamitin upang tapat na suriin ang sarili, hindi upang itago ang sakit sa ilalim ng alpombra. Sa araw na naglakas loob kang tanungin ang iyong sarili kung bakit mo tinitiis ang isang bagay na nakakasakit sa iyo, sa araw na iyon magsisimula ang iyong kalayaan kahit hindi mo pa napapansin. Ang isa pang natuklasan ko ay hindi ka tinatrato ng mga tao ayon sa kung sino ka, kundi ayon sa kung sino ang pinaniniwalaan nilang sila. Kapag sila ay nasa tabi mo, may mga taong nakakaramdam lamang ng pagiging dakila
at pinapaliit ang iba. At kahit sa simula ay sinubukan mong intindihin sila, darating ang isang punto kung saan maiintindihan mo na hindi ka ipinanganak upang pasanin ang kawalan ng kumpiyansa ng sinuman, at ang pagkaunawang iyon ay hindi kayabangan. Ito ay pagmamahal sa sarili. Napakaliit ng buhay upang lumakad, kasama ang mga taong laging nakatingin sa iyong mga paa, naghahanap ng pagkakamali, at hindi sa iyong mga mata, naghahanap ng intensyon. Sa paglipas ng panahon, natuklasan ko rin na ang dignidad ay hindi mapag-uusapan. Maaari kang magbigay sa mga gusto, sa mga gawain, sa mga ugali. Ngunit hindi mo kailanman dapat isuko ang personal na halaga upang panatilihin ang isang relasyon. Sa araw na insultuhin ka ng isang tao, hamakin ka, o iparamdam sa iyo na mas mababa ka, sa araw na iyon, ay ipinapakita niya sa iyo ng eksakto ang lugar na sa tingin niya ay karapat-dapat ka, at ikaw ang magpapasya kung mananatili ka doon, o kung aalis ka. At kung lilipat ka, hindi mo ito ginagawa dahil sa pagmamataas o paghihiganti. Ginagawa mo ito dahil sa pagmamahal sa sarili, na napakahirap linangin, ngunit sa sandaling lumitaw, hindi na ito malalanta. Naunawaan ko na wala kang mawawala sa paglayo sa mga hindi marunong magmahal. Ang nawawala mo ay ang ilusyon na mayroon ka sa kanila. At masakit. Oo, ngunit ito ay isang sakit na lumilipas, hindi isang sakit na sumisira sa iyo. Ito ay parang pagtatanggal ng benda na ikaw mismo ang naglagay dahil mas gusto mong makita ang isang mabait na bersyon bago tanggapin ang realidad. Kapag sa wakas ay inalis mo ito, hindi mo lang nakikita ang iyong sarili ng mas malinaw. Nakikita mo rin ang landas na hindi mo kailanman napuntahan habang nakatigil ka naghihintay na magbago ang iba. Ang isa pang katotohanan na natuklasan ko, marahil ang pinakamahalaga, ay ang buhay ay laging nagtatapos sa pag-aayos ng mga bagay-bagay pabor sa taong kumikilos ng tapat. Hindi ito tungkol sa paniniwala sa kapalaran o karma, kundi sa pag-unawa na ang mga aksyon ay may kahihinatnan at na ang mga tao, maaga o huli, ay nagpapakita ng kanilang tunay na pagkatao. Sa mga nabubuhay sa panlabas na anyo, binabayaran ng buhay ang pagbabalat kayo. Sa mga nabubuhay ng may katotohanan, binubuksan ng buhay ang mga pintuan na hindi nila alam na umiiral. At sa wakas, ay naunawaan ko ang isang bagay na ayaw kong tanggapin. Hindi lahat ay nakatakdang sumama sa iyo hanggang sa huli. Ang ilan ay dumating lamang upang turuan ka kung paano mo ayaw na muling tratuhin. At kahit masakit ang aral, ginagawa ka nitong mas malakas at mas may kamalayan sa kung ano ang nararapat sa iyo. Hindi tungkol sa yaman o paghihiganti ang aking kwento. Kung may naiwan man ang kwentong ito ang gusto kong sabihin. Kapag minamaliit ka, hindi mo kailangan sumigaw para pakinggan ka. Hindi mo kailangan patunayan ang anuman. Hayaan mong ang buhay ang magsalita para sa iyo at makikita mo kung paano, maaga o huli, maiintindihan ng lahat kung sino ka mula sa simula. Ngayon, kapag gumigising ako sa kapayapaan ng aking bagong buhay, napagtanto ko na wala akong dalang hinanakit o kagustuhang bumalik upang baguhin ang anuman. Ang bawat salita na nakasakit, ang bawat kilos na nagparamdam sa akin na maliit, at ang bawat katahimikan na itinago ko, ay naging bahagi ng daan na nagdala sa akin dito, sa isang lugar, kung saan ako makakahinga, nang walang takot at makakalakad, nang hindi kailangang lumingon, upang suriin kung may sumusubok na sirain ang aking itinatayo. Nabubuhay ako ng may kapanatagan na dati ay ipinagkakamali ko bilang kahinaan. Ngunit ngayon alam ko na ang tunay na lakas ay nasa paghahanap ng kapayapaan. Kahit pagkatapos ng mga bagyo, na tila walang katapusan. Minsan tinatanong nila ako kung namimiss ko ba siya, kung may bahagi ba ako na nag-iisip na bigyan siya ng pagkakataon. Kung sana ay iba ang naging takbo ng mga bagay, kung nagsalita ako noon pa, at kahit sa isang punto, ay sinira ako ng mga tanong na iyon. Ngayon, ay nagdudulot lamang sila sa akin ng isang bahagyang pagmumuni-muni. Hindi na makakabalik sa isang lugar kung saan wala ng puwang para lumago. Si Leo ay bahagi ng isang kabanata
na nagsara ng malinaw at ng walang ingay. Isang kabanata na mas marami ang itinuro sa akin tungkol sa aking sarili kaysa sa kanya. Isang kabanata na naghanda sa akin upang kilalanin ang aking halaga, nang hindi umaasa sa pagpapatunay ng iba. Pinag-isipan ko kung ano ang ginawa niya sa kanyang buhay simula noon. Kung nagbago ba siya? Kung naintindihan ba niya ang nangyari sa pagitan namin? Ngunit hindi nang may nostalgia o masamang kuryosidad, simpleng may distansya ng isang taong gumaling na at hindi na kailangan ng mga sagot. Hindi ko alam kung makakaya niyang tingnan ang kanyang sarili ng tapat. Hindi ko alam kung mauunawaan niya na ang sinira niya ay hindi ang kasal. At kahit hindi na niya ako kasama, nais ko siyang makahanap ng kaliwanagan na natagpuan ko nang tumigil ako sa pagbibigay katwiran sa hindi maipaliwanag. Sa aking bahagi, patuloy akong sumusulong ng walang pagmamadali, bumubuo ng isang routine na tila magaan, pinipili ang mga taong gusto kong makasama ng mas maingat at natututong makinig sa aking sariling mga limitasyon bago sila maging panloob na sigaw. Ang buhay ko ay hindi na umiikot sa pagpapatunay ng anuman, kundi sa pagtamasa kung sino ako at kung ano ang maaari kong maging nang hindi humihingi ng paumanhin para dito. At sa bawat araw, kapag isinasara ko ang pinto ng aking beachfront property sa El Nido, sa paglubog ng araw, ipinagmamalaki ko ang babaeng nagpasya na sirain ang siklo at bigyan ng kanyang sarili ng tunay na pagkakataon. Ito ang aking epilogo. Hindi dahil nagtatapos dito ang kwento, kundi dahil ito ang simula ng isang kakaibang yugto, isang yugto, kung saan sa wakas ay lumalakad ako ng walang pasanin, na hindi ko responsibilidad at walang takot na hindi ko pag-aari.